Naku po mga kababayan, totoo pala talaga ang chismis, no? Nako, kikilabutan ka dito sa isisiwalat ni Senador Marcoleta. Patungkol nga ito mga kababayan sa nangyaring kudita sana sa Senado, kaso may nakialam daw. May nakialam na taga Malacanang daw. At sa Department of Executive daw ito nang galing mga kababayan. May tumawag daw na galing sa Malacanang na kumausap sa isang senador. Ngunit hindi na pinangalanan ni Senador Marcoleta kung sino ito. So, totoo nga yung chismis, no? Na talagang pinigilan ng Malacanang ang posibleng kudita na nangyari sana sa Senado. So, magkakaroon pala sana na talaga ng palitan, kaso pinigilan daw ito. Ayon yan kay Senador Marcoleta. So, pakinggan nyo po mga kababayan. So, dito po yan, balita sa Billionaire News mga kababayan. Eto na po. Ayon sa konstitusyon, para kasi kay Senador Dante Marcoleta, may nanghimasok sa Senado mula sa ehekutibo. Yan ang Ayan. May pumasok daw mga kababayan mula daw sa ehekutibo. So, mismong sa executive department. Maraming sabi-sabi o bulong-bulungan, chismis na ang naghimasok daw ay itong di umano si Secretary Ralph Recto mga kababayan. At yun nga yung mga nakikita nating post sa social media, trending nakaraan kasi nga nakialam daw itong di umano si Secretary Ralph Recto para pigilan yung kudita at palitan na isinasagawa sana sa Senado. So, totoo pala mga kababayan. At yan nagpatunay si Senator Marcoleta mga kababayan. Pakinggan pa natin. agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nag-move on na ang liderato ng Senado matapos ang bigong kudeta noong nakarang linggo. Pero sa minorya, may binunyag si Senador Dante Marcoleta. Ayan na, binunyag na mga kababayan. Pakinggan nyo kung ano po yung ibubunyag ni Senador Marcoleta. Eto na. Sa panayam ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi madali ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil may ibang nakikialam. A functioning May iba daw nakikialam mga kababayan. So, sino kaya itong nakialam mga kababayan ito? Sisiwalat niya kung sino. sana. We should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive. Hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. Naku, may nakikialam daw mga kababayan. Kaya pala hindi natuloy yung kudita sa Senado. Kaya pala pinigilan, no? Akala natin matatanggal na itong si Senate President Tito Soto. Pero dahil nga ay pinigilan ito mga kababayan at lumabas sa mga social media post ito at trending na pinigilan kaya hindi natuloy. So ito pala talaga mga kababayan. So yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. So So, the rumors- hindi talaga purong-purong democratic yung pagkakakuha halimbawa ng new majority or whatever. Hindi man niya pinangalanan kung sino, pero naging maugong sa Senado noong nakarang linggo na isang opisyal umano mula sa Malacanang ang tumawag daw sa isang senador para iatras ang suporta sa kudeta. Nako, isang senador. Sino kaya itong senador na ito mga kababayan, no? Wala noon sa plenaryo si Senador Mark Villar dahil nasa kanyang tanggapan lang umano at hindi dumalo sa sesyon. Nako, grabe talaga, no? Itong si Mark Villar, mukhang mga kababayan, no? Mukhang bumaliktad na talaga. Akala natin ito ay solid Duterte. Pero parang hindi sumuporta sa nangyaring kudita sana ng nangyaring palitan ng Senate President. Mukhang hindi siya interesado o di kaya baka kinausap mga kababayan ng Malacanang. Habang nakuna ng Billionaire News Channel na umalis sa plenaryo matapos ang roll call ng attendance at umakyat sa kanyang opisina si Senador Jinggoy Estrada.
Nako, mukhang si Jingo Estrada, mukhang isa din mga kababayan, no? Nako. Nitong nakaraang araw naman, nanindigan ng mga nasa minorya na sina Senators Robin Padilla at Bongo na mananatili silang solid na Duterte Block kahit 3 na lang silang matitira kasama ang hindi pumapasok sa Senado na si Senador Bato de la Rosa. Buti pa itong tatlong ito mga kababayan, talagang solidong-solido, no? Itong si Senador Robin Padilla, Senador Bongo, at Senador Bato de la Rosa, na talagang mga kababayan na talagang sumuporta, no? Simulat sa poll, talagang Duterte hindi umalis sa sa mga Duterte, lalong-lalo na sa pag suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Hanggang ngayon ay solid na solid pa rin itong tatlong ito. Nauna na kasing lumutang ang kanilang mga pangalan na maaring lumipat sa mayorya. Si Senador Marcoleta naman, ayaw pang patula ng mga espekulasyon para sa posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Ako, ito pang malakas din mga kababayan, itong si Vice President Sara Duterte at itong si Senador Marcoleta ay umuugong din ang pangalan bilang mag-tandem nga sa 2028 election, presidential and vice presidential election. Talagang umuugong at malakas po sa trust rating mga kababayan. Ang ano pa niyan, hindi pa tayo nag-uumpisa ng kalye survey diyan, pero sa mga SWS, Pulse Asia, talagang malakas po ang kanilang mga pangalan mga kababayan, na talagang mukhang ito ang pinakamatinding makakalaban ng mga nitong mga Dilawan, mga Pinklawan, pati ito nung mga Marcos admin, itong si VP Sara Duterte at itong si Senador Marcoleta. Pero mukhang hindi pa natin alam kung tatakbo ba si Senador Marcoleta ng mas mataas pang posisyon. Malalaman po natin yan pag malapit na talaga ang 2028 election. So ito pa, pakinggan pa natin. I'm only a 7-month senator of the Republic. Sir, You might be, parang CPRD. pinakakain mo ako ng solid na eh. Alam mo, infant pa ako eh. Solid ba pakakain mo sa infant? Binigyang linaw naman niya ang kanyang pahayag sa Commission on Appointments na i-give up na lang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ang premise ko nga, Senator, sabi ko, ipamigay, Kapitan, we have to defend and Yes, protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop Including of our blood. the KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila, yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun without giving it up? I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Yun na nga mga kababayan, no? Yung ibang mga senador din, napakaingay. Pagdating sa issue ng West Philippine Sea, lalo na itong si Panghilinan at itong si Risa Ontiveros, na akala mo talagang nilalabanan yung corruption sa Pilipinas, tahimik nga sa nangyayaring flood control scandal or anomaly. Tapos dito naman sa West Philippine Sea, napakaingay mga kababayan. Akala mo sila yung sila yung haharap sa pag nagkaroon ng gera. Hindi naman mga kababayan, di ba? Tayo ang magiging kawawa pagdating ng panahon. Dapat ang gawin dito, diplomasya mga kababayan. Talagang katulad nung panahon ni former President Duterte, talagang kinaibigan niyan China, pati ang Amerika, kaya nagkakaroon ng sigalot diyan sa West Philippine Sea. Talagang maganda po yung nangyayari noon, kasi kinaibigan po ni former President Duterte ang presidente ng China at ng Amerika, kaya talagang sulit talaga noon. Kaya ngayon, matindi ang nangyayari. Talagang mukhang, lalo na itong si Tariela, mga kababayan, talagang maraming nababasa tayong comment na mukhang ito yung umpisa daw ng
Kira kung sakali man mga kababayan, pero wag naman sana kasi kawawa po yung mga Pilipino no kung mangyari ito. Ngayong araw, inaprobahan ng Kalayaan Municipality ang resolusyong hihiling sa Commission on Appointments na i-strike out sa official transcript o record ng CA ang Give Up KIG statement ni Marcoleta. Sabi ni Kalayaan Vice Mayor MP Albayda, personal niyang iaabot sa CA at sa opisina ni Senador Marcoleta sa susunod na linggo ang kopya ng kanilang resolusyon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito no sa isiniwalat ni Senator Marcoleta patungkol po dito sa ibinunyag niya na pakikialam daw di umano ng Executive Department mula sa Malacanang. Ayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po mga kababayan ng ating channel. So hanggang dito na lang po.